Tingnan natin kung tama si July. Tama. Bigyan na natin ang tatlong palakpak si July. At ang pangatlong tanong ay, yes, Juliana. Guro, gusto mo ba na tinapay estudyante? Ako gusto ko. Tama. Tingnan na natin. Tama. Yes. Sinasabi ng estudyante na gusto niya ang tinapay. Magaling mga bata, mukhang nakikinig kayo kahapon sa ating talakayan. Ngayon mga bata, gusto niyo bang kumanta? Opo, guro. Meron akong hinandang kanta dito, pero ang tanong, familiar kayo ba sa kantang Ako Ay May Lobo? Opo, guro. Ang kantang ito ay ang tunog ay magkapareho sa kantang Ako Ay May Lobo. So, kakantahin natin. Una, gagawin ko muna at bago yun, gagawin natin at pagkatapos gagawin ninyo. Ang labis ko, iyo ang bola mo, kanya ang aklat niya, panghalip-haliw. Amin ang sigaralan, atin ang laruan, iyo ang basket mo, panghalip-haliw. Amin iyo kanya, amin inyo ba, lahat ng iyan ay ating panghalip-haliw. Kayo naman, manunin. Akin ang lapis ko, iyo ang bola mo, kanya ang aklat niya, panghalip-haliw. Amin ang silid-aralan, atin ang laruan, inyo ang basket mo, panghalip-haliw. Amin inyo kanya, atin inyo ba, lahat ng yan ay ating panghalip-haliw na. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ba kayo? Opo, guro. Ano, mabuti kung ganun? Ano-ano ang mga bagay na naobserbahan nyo sa ating kanta? Yes, July? Teacher Bola. O, bola? Ano ba? Teacher. Yes, Jade? Teacher, may salitang panghalip-haliw. Tama. Other? Yes, July? Teacher, meron yung mga salita na sa iyo, akin, ganito, kanya. Tama, yung mga sinabi. Ngayon, alam nyo na ba ang tawag sa mga salitang inyong binanggit? Hindi po, guro. Ito ay ang mga salitang tinatawag na panghalip-haliw. Bago natin simulan ang aralin natin ngayon, meron tayong layunin. Una, natutukoy ng mga mag-aaral ang mga salitang nagpapakita ng pagmamay-ari sa
magbigay ng halimbawa. Yes, yan. Ito ay ang aking partner. Tama. Halimbawa, kanya ang payo. Ang pangalib dyan ay ang Kanya. pangalawa, amin ang bahay. Ang pangalib dyan ay Amin. pangatlo, atin ang paaralan. Ang pangalib dyan ay Amin. at ang panghuli, inyo ang bola. Inyo, pangaliburo. Tama. Kasi ito ay nagtatalakay ng pagmamayari ng isang tao. Next. Ngayon, ano to? Wala pa sa dito. Ang akin, amin, atin ay tumutukoy sa salita, sa nagsasalita o kasama ang nagsasalita. At iyo, inyo sa kausap, at kanya sa ibang tao. At ang akin ay sa nagsasalita, iyo sa kausap, kanya sa iba, amin sa grupo ng nagsasalita, atin sa lahat kasama ang kausap, at ang panghuli, inyo sa kausap o paramihan. Ngayon, may ipapakita akong larawan at bagay at kayo naman ay ang bubuo ng pag-usap gamit ang panghalip paari. Ang unang larawan ay, sino gustong sumubok? Yes, Jade? Sa amin ang silid-aralan na ito. Tama, magaling. Bigyan natin ng tatlong palakpak si Jade. Pangalawang larawan ay, yes, July? Sa kanya ang spalding ng bola na ito. Tama. Bigyan natin ng tatlong palakpak si July. At ang pawaling larawan, yes, Juliana. Sa akin ang rocks na ito. Wala ito. Tama. Bigyan na natin ng tatlong palakpak si Juliana. Magaling. Nakita ninyo ang madaling paggamit ng panghalip paari upang ipakita kung kanino ang pagmamayari ng isang bagay. Tandaan, ito ay ginagamit ng sa
Vanessa? Tapos na ang iyong oras. So, ang unang magrepresenta ay ang unang grupo. Sa akin ang lapis na ito. Sa kanya ang crayola ito. Sa amin ang paboran ito. Gumamit ako ng akin, kanya, at amin sa pangusap. Tama ba ang grupo ni Jade? Tama po, guro. Bigyan na natin sila ng 5 palakpak. At ang pangalawang grupo ay grupo nila July. Guro, sa kanya ang payong na ito. Sa akin ang sapatos na ito. And sa amin ang lumbong na yan. Kumamit po ako ng sa kanya, sa payong. Sa akin ay akin dito sa sapatos. And sa lumbong ay sa amin. Tama. Bigyan na natin ng 5 palakpak ang pangalawang grupo. At ang panghuling grupo ay So, dito sa unang larawan ay ang ruler. Ang ruler. Sa amin ang ruler na ito. So, gumamit ako ng amin. Sa ikalawang litrato naman ay sa amin ang mga libro ito. At ang ginamit namin doon ay ang sa amin. At sa akin ang sharpener ito. Sa ikatlong litrato. magaling. Bigyan din natin ng 5 palakpak ang panghuling grupo. Tandaan mga bata, ang mga salitang akin, iyo, kanya, amin, atin, inyo ay ginagamit natin kapag gusto natin ipakita ang pagmamay-ari ng isang bagay. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano natin magagamit ang panghalip-paari sa araw-araw nating buhay. Meron akong ginawang sitwasyon dito at iyong sasagutin gamit ang panghalip-paari. Unang sitwasyon ay nakita mo ang papel ng kaklase mo sa upuan. Ano ang masasabi mo? Sino gustong sumubok? July? Guro, sa kanya ang papel na yun. Tama. Ang nagamit na panghalip-paari ay Kanya. magaling. At ang pangalawang sitwasyon ay may bago kang libro, lumapit ang kaklase mo at gusto makipaglaro. Ano ang sasabihin mo? Jade? Akin po ang bola, pero pwede ko pong ipahiran. Ano ang ginamit mong panghalip-paari? Akin guro. Magaling. Bigyan na natin ng 5 palakpak ang ating sarili. Ngayon naman, gusto kong makita kung paano ninyo talaga naunawaan ang ating paksa. Meron akong hinandang pangungusap dito at kukumpletawin ninyo. Sino gustong sumubok na sagutin? July? Ang panghalip-paari ay tumutukoy sa pagmamay-ari dahil ito ay ginagamitan ng mga salitang kanya, akin, na sumisimbolo ng pagmamay-ari ng isang tao.
Magaling, July. Bigyan na natin ng limang palakpak si July. Ang pangaling paari ay ito ay tumutukoy sa pagmamayari ng isang tao o isang tao. Ito ay dahil ito ay akin, iyo, sa amin at marami pang iba ba na tumutukoy sa ibang bagay. Ngayon, magkakaroon tayo ng individual na aktibidad. Meron akong ginawa na tanong dito at iyong sasagutin sa 10 minuto lamang. Tapos na ba? Basahin ninyo kapag tapos na. Sa inyong pagdaaralin, gumawa kayo ng isang talata na may 6 na pangungusap, gumamit ng tamang panghalip, paari sa bawat pangungusap, 2 para sa sarili, akin, amin, atin, 2 para sa kausap, iyo, inyo, at 2